straight to the point, sinabi ng Pangulo may 200 billion at ito ay para sa 2 months, 5 to 8,000 pesos para sa 18 million Filipino families. So himayin muna natin isa-isa yon para klaro sa lahat ha. There are more than 24 million Filipino families, no? So about 109 million Filipinos. So yung 6.6 million Filipino families nasa formal sector yan. Yan po ang mga may trabaho, SSS, GSIS, may income tax and everything. So there's going to be a different package, especially for small, micro, small, medium enterprises. Kasi more than 90% ng trabahante or ng mga trabaho nasa micro, small, and medium enterprise. So there's going to be a package for that. Yung Bayanihan to Heal As One is for the 18 million Filipinos na makareceive ng 18 million Filipino families na makareceive ng 5 to 8 million 5 to 8,000 pesos each, no? Then secondly, the law was also there to provide for yung mga medical needs, yung mga PPEs, personal protection equipment, protective equipment, at iba pang pangangailangan ng DOH at saka ng mga private hospitals, no? So I'll touch on that later. But siguro what I did is I looked at yung mga comments dun sa Facebook nung nagsasalita si ating Pangulo. And basically naman, 'di ba, yung suporta ng ating kababayan kahit hirap na yung iba, nandiyan pa rin. Pero ang tanong talaga, paano nila makukuha at kailan nila makukuha? Okay. So, ayan po, si Steve Cayetano, hindi ko alam kung magano ko, kailan makukuha, no? Eksakto, tinanong niya. Yon, si Bong Montonilla, tinatanong niya yung PPEs, bakit wala pa, no? So, I'll go to that later. Let me start out muna with paano makukuha ng ating kababayan. So we go now to the guidelines that I think is a very important part of the report ng Presidente. So after natin mapasa ng batas ng Monday, napirmahan Tuesday, the different departments already came out with joint guidelines, no? So I was reviewing it since Saturday. Basically, ang guidelines, nilahad niya yung mga existing na programa ng gobyerno. For example, sa DOLE, they identified TUPAD at saka yung CAMP, no? So existing programs to na pwedeng dagdagan ng pondo and then i-adjust ng konti yung guidelines for the present situation. Another example is the Department of Agriculture, and si Secdar, nagpapasalamat kami sa kanya, last week pa nagpadala na siya ng sulat kung ano yung mga priorities at paano makakatulong, no? So yung pong DSWD naman, meron siyang several programs na existing na. So let me tackle yung pinakamadali. Yung 4.4 million Filipino families po na kasama sa 4Ps or dun po sa conditional cash transfer, yan po ay dapat pinakamabilis. And kung may nakikinig sa DSWD and of course sa economic team, sa IATF, sana ma-release na kaagad yon kasi nasa gobyerno na ang records na, nasa DSWD na yan. So meron na yan traditional way kung paano i-deposit yung pera at paano nila makukuha. So yun po ang example na binigay po ni Secretary Sunny Dominguez nung Monday, nung Saturday, yung meeting namin before the Monday session. Nasabi niya yung 4.4 million i-top up na lang, or kumbaga sa cellphone mo loadan na lang, di ba? Pass a load na lang yon. So 4.4 out of the 18 million pwedeng gawin yon. Now I was told there's another 4.6 million na identified na as poor, no? So yan ang tinitignan na ng DSWD kung yan ay binibigyan at kasama na sa programa nila. Kung mabibigyan din directly yan, then 9 million na yan, kalahati na, no? So, paano yung kalahati pa? And kanina sa DZMM, yung isang director po natin sa DSWD, very articulate naman, kunikwento niya, no? But siguro, for a little bit more clarity, I think ito yung sinasabi niyang
magkakaroon ng social amelioration card, no? Ito po yung sinasabi niya. Actually po, it's actually a form, no? And I'll go through it with you, but kwento ko muna kung paano to, no? So basically, itong form na to, okay, na iba-ibang ahensya ang nandyan, no? DILG, so, tignan ko sandali, ayan. Ayan po so kung makikita nyo po, DSWD, DTI, DA, Presidential Communications, yan, tapos DBM, no? And then DLG. So yung form po na yan, makikita nyo po yung name, yung head of the family po ang papipirmahan yan. But kung titignan nyo po, no? Ayan po, no? So we start with the name. So yung head ng family. But makikita nyo po, meron nakalagay dyan na check-in nila. Are you member of the Unconditional Cash Transfer Program or the 4-piece program? Or ikaw po ba isang katutubo? Kung yes, anong grupo? Or others na may programa na yung gobyerno? And then, kasama po sa form yung pangalan ng mga kasama mo sa bahay, anong relasyon, and then other information like anong sex, male or female, tapos petsa ng yung birthday to po, tapos yun, no, kung may trabaho, kung anong sector, etc., no? And then kung may condition sila para malaman din ng gobyerno kung may sakit. But let me also point down here na may barcode, no? So okay, so this form i-print po to sa mga local government units. So, sa mga province, city, or municipality. And then, ang gagawin po dyan, yung barangay, ibabahay-bahay po yan. Lahat ng bahay ay required na bigyan yan. If there are 3 households in one house, 3 form dapat ang ibibigay nila. No? And then, yung pinakita ko sa inyo kanina na i-check natin kung nakalagay doon. Kung conditional cash transfer, meron ka na. Sa ilalim po, pakita ko po, no? Sa ilalim po, may nakalagay, eto, na dapat ang barangay officials ang magsabi. 'Di ba? Ang nakalagay po dyan, assistance to individual in crisis, programa po ng DSWD yan, dapat sagutan ng opisyal, oo o hindi, no? So on this point, kailangan talaga may instructions yung barangay because let's be realistic about it, no? Walang barangay captain na magsasabing huwag bigyan yung lahat ng bahay dun sa lugar niya, no? So dapat maging clear sa kanila kung ano yung basis, no? So having said that, pag chinekan na yung conditional cash transfer, ibig sabihin kasi makukuha mo na yan directly dun sa account mo. So, hindi ka na dapat bigyan kasi dodoble, no? So, ang intention, in Metro Manila, it's 8,000. So, bakit 5 to 8,000? So, if you're from another place sa ating bansa, and for example, dun sa lugar mo, 25% less ang minimum wage sa inyo, so, ibig sabihin po, ang ibibigay sa inyo, 25% less than 8,000. So, 6,000 ang makukuha mo, no? So, yun po ang ibig sabihin po dun sa 5 to 8,000, no? So, yung form na to, napaka-importante po na ma-fill-upan ka agad. So, nung isang araw po, nag-post ako, di ba, na ang distribution, sana house to house, sana po, yung COA, picture na lang, cellphone na lang, para wala ng ballpen, wala ng hawakan. So, nakikiusap ako sa lahat ng LGU, although pipirmahan nyo yung form na to, di ba, siguro, pagkabigay, hintayin nyo, but the less interaction kasi and the less surfaces na nahahawakan natin, pinapasa natin, the less risk of infection. But I guess, because nga tama yung sinabi ng ating Pangulo, this is the biggest ever programa ng gobyerno na magbigay ng ganitong amount kasi ngayon lang naman tayo nagka-problema na ganitong kalaki. So, ang problema, kung walang basis din kung sinong bibigyan,
unang-una hindi mo bibigyan 100% ng household We're going to give 18 million out of 24.4 or 24.6 million Filipino families. Now, kaya ko po tinuro yung barcode kasi yung iba kanina nagtatanong na sa akin if they can print. So, nung nagtanong kami sa DSWD, ibibigay pa daw sa regional director yung barcode for that city or municipality. I know for a fact that there's an important meeting tomorrow between the DILG, the DSWD, and the Department of Finance. So, pakitignan nyo po itong barcode na to. Kung by the time mag-meeting kayo tomorrow morning, na-release na yan, ibig sabihin, first thing in the morning, nag-preprint na yung mga LGU. Pero by the time na meet kayo, or by the time na alas 9, alas 10, alas 11, kung wala pa yung barcode na yan, you might want to consider getting rid of it na. Because the barcode will actually help you sa liquidation and later on sa classification. But ang tao, kailangan nila yung pera ngayon na. Diba? They cannot, people should not be made to wait any longer. Doon ko nakikita po yung desire ng Pangulo na makuha nyo ASAP or as soon as possible. Doon sa pagbibigay niya ng power. Sinabi niya kanina, ine-empower niya na lahat ng departamento. So, kung guidelines lang po ito, nasa atin na po yan. Pati COA naman po, ang alam ko po, ang COA is being very sensitive ngayon at coordinated din naman. No? So, what's going to happen? What's going to happen is that merong memorandum of agreement na ibibigay ang DSWD sa lahat ng LGU, and as soon as the mayor or governor signs it, no, they should download a certain amount depende kung anong household. So for example, kung sa Taguig, kung 220, 240,000 households kami, pero kung ang qualified ay 140,000 household, magda-download na sila ng 8,000 times 140,000. No? Kasi yung downloading can take 1 or 2 days. So, ang recommendation namin, kahit print pa yung form, kahit iniikot pa yung form, i-download nyo na kaagad yung pera para walang delay. Total, hindi namang pwedeng galawin nung mayor yan hanggang wala yung mga forms, no? So, going now to the forms, napaka-importante na yung mga mayors at kapitan ay nagkakaisa in how to do this because any delay will also cause delay sa pag-aabot ng pera. Medyo naawa ako dun sa director ng DSWD nung tinanong po sa DZMM, more or less, kailan ba marireceive ang pera? Pero ma'am, naawa man ako na yung question na yun was thrown at you, lahat po kami na on the ground. Lahat po kami na araw-araw na sa kalye, kausap ang mga tao. Tanong nyo po sa mga polis, tanong nyo sa mga barangay kagawad, tanong nyo sa mga mayor. Yung po ang tanong since Monday, since napasa yung batas. No? So ako naman po, nababantayan ko naman Nakikita ko kung gaano kahirap gawin din yung guidelines at ibaba ito. That's why what we want to do is give recommendations na doable. And I thank DSWD for being very open, no? So kanina sa pag-uusap ko dun sa mga undersecretary ng finance at saka ng DBM, may plano kasi na may programang galing sa DA, may programang galing sa DOLE, may programang galing sa DSWD. So sabi ko sa kanila, alam nyo, komplikado para sa barangay captain at sa mayor kung tatlong ahensya ang kailangan pong kausapin. Ako nga po as speaker, kausap ko yung mga ahensya para sa 300 congressman lang, mahirap na What more if your barangay has 50,000 people, diba? And what more if your city has 100, 200, 500,000 households, diba? So kung ang gagawin natin ay sa DSWD, yung traditional na guidelines ng AIX, which is 5,000 lang, so yung 3,000 para maging 8,000, manggagaling pa sa DOLE. So magdodoble pa yung listahan mo, no? So, ang suggestion ko, total, yung mga programa na to ay regular programs at may pondo ito. Yung present na pondo nyo, which is anywhere between only 1 to 9 billion per department or 10, di ba? Billion. I-hold nyo yan, gamitin nyo yan for your specific purpose, no? I'll explain that a little bit later. But yung 200 billion, ang tignan natin kung paano natin i-distribute in the fastest way and in the most efficient way, no? So, meaning, for example, no, if DSWD has 9 billion para sa AIX, yan po ay para sa mga nagkasakit, yan po yung sa
mga individual na may crisis, 'di ba, namatayan, etc. So keep using the money for that. No? But yung 200 billion na padating, dun mo i-distribute yung 5 to 8 billion 5 to 8,000 pesos per family, no? So kung halimbawa yung family na yon nakakuha ng 8,000 pero may kapamilya sila na ospital, so pwede mo pa rin bigyan ng additional sa AX naman sa regular program nyo through the regular channels, di ba? Ganun din naman sa DOLE. Kung nakuha mo 8,000 pero yung programa for example nila dun sa wage earners ay 15,000, pwede mong dagdagan ng 7,000 later on. Pero yung first wave ng pagdidistribute, dapat yan magawing madali at ang recommendation namin na mukhang inadapt, house to house ito, no? So yung mga kapitan at LGU. So ang recommendation namin po ay may 5 kasama. First, yung LGU, kasi syempre siya nag-implement. Second, yung barangay. Pangatlo po, pwedeng congressional staff, no? Para ma-report ka agad din sa Kongreso kung may problema sa implementasyon ng batas. Pang-apat, PNP or AFP. Kasi pera tong dala na to eh. So syempre kailangan yung security din na niyan, 'di ba? And then yung panglima, yung association or yung NGO o homeowners association or kung urban poor yon, yung urban poor organization. Bakit? Kasi we want the least number of people to go into your barangays. Kung papayag din tayo na kung sino-sino ang papasok, hindi para tayong hindi nag-quarantine noon, 'di ba? So, it's very important that yung mga rep natin, taga ron din sa barangay na yon, sila din yung nandun para mapadali itong lahat, no? So, itong form po na to, 2 kopya po ang pinagagawa. Yung isa po, yung household will keep it para may referensya. Yung isa-submit po ng barangay sa city, municipality, or province, tapos isa-submit naman sa DSWD, no? So, let me stop there muna and I expect naman since klaro yung guidelines, the different agencies as soon as matapos yung mga meeting nila tomorrow will start announcing kung paano itong gagawin. But gusto ko lang i-reiterate, no? And I'll address myself to the different departments. Kung pwede po, dun sa first wave, yung pinakasimple, isang ahensya na lang. DSWD na lang at saka yung LGU, 5 to 8,000. Anyway, the other agencies will still have their chance. So for example, a fisherman household ng isang mangingisda will get the 8,000. Oh, yes, sa Metro Manila po, meron pa rin marginalized fishermen sa Laguna Lake at saka sa Manila Bay. So halimbawa, nakakuha po yan ng 8,000 pesos, pero may programa ang fisheries o DA para sa kanila, pwede naman madagdag yun kasi kulang pa rin naman Ganun din po sa probinsya. So let's say rice fields po yun, yung farmer po natin, nakakuha siya 8,000 DSWD, pero halimbawa may programa kayo dun sa seeds o kaya sa pagtatanim niya o crop insurance o kung ano man, hindi po conflict yun So let's oversimplify it, no? Let me go to the second part po nung what I want to talk to you about, but this time around naman po, let me address myself to the different secretaries and the task force, no? And let me speak as an ordinary citizen, pero nababasa ko sa comments sa Facebook at saka nakikita ko po yung reaction ng mga tao no? First and foremost, 'di ba? Since empowered na kayo lahat ng ating pangulo, ang request ko po, we speak with one voice. Okay, ulitin ko po we speak with one voice.